Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ang reaksyon ng mga leaders sa Kamara. Yung hindi nila matanggap-tanggap ang resulta ng Pulse Asia Survey wherein 88% sa mga Pilipinos nagpahayag ng pagtutol sa ginagawa ngayon ng Kamara na magkaroon ng charter change. Okay, nung una, itong si Deputy House Deputy Majority Leader Congressman Jude Asedre, nagsabi na siya na malicious and unfair yung resulta. Nakakapanira daw, so galit siya. Ito, dagdag niyang statement, dapat daw ang mga senador ay magalit din. So ito yung exact statement ni Congressman Asedre. Senate President Juan Miguel Zubiri and his fellow authors of resolution of both houses number 6 should be similarly enraged by Pulse Asia's framing of the questions, since it also made a mockery of their measure. So, talagang pikon na pikon itong mga congressmen. Marami pang ibang mga house leaders na nagpahayag ng kanilang pagtutol. Hindi nila matanggap-tanggap yung survey result. So, instead na magalit ang mga senador, iba ang reaksyon ng mga senador. Sabi ni Senate President Zubiri na itong resultang ito ng Pulse Asia Survey nagpapatunay lang na unpopular move yung charter change. So ngayon, hindi na namin i-priority yan. At kung talakayin man namin yung resolution of both houses number 6, i-input namin ang resulta ng survey. So, tinatanggap ng mga senador ang result ng survey. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, sinasabi niya na peke ang charter change, inauthentic. So, magkaiba ang pananaw ng mga House leaders and Senate leaders. Okay? Ito pa, may isa pang House leader na sinasabi niya, chapsuy daw ang Pulse Asia Survey. Ang nagsabi nito si another House Deputy Majority Leader Janet Garin. It's a chapsuy, sabi niya. Yung Pulse Asia Survey, non-economic issues were raised and included issues that were not taken up. Anong ibig niya sabihin? Hindi daw dapat isama ang question na non-economic. Mayroon kasing tinanong na about political amendments. Kaya sabi niya, chapsoy, di ba, halo-halo. Ang gusto nilang i-question is tungkol lang sa economic amendments. Kaya lang ako, tinignan ko yung line of questioning ng Pulse Asia. Nako, napaka-scientific. Nagsimula sila sa general questions. Ano yung general questions? Are you in favor of amending the Constitution? Ganun lang. So, yun ang nagsabi na 88% no. Are you in favor of amending the Constitution now or some other time? Yun. General questions. Later on, yung mga sumunod na question, yun na yung specific. Dalawa yung specific questions nila. Mayroon yung nagtackle sa economic amendments. Meron din yung political amendments.
na itong political amendments, yun ang ayaw na ayaw. Ito ang inaayawan ng mga kongresista, dapat daw hindi isinama. Bakit diktahan nila ang survey group? Kasi marami ang nagdududa na itong ginagawa ngayon ng Kamara na nagsisimula lang sa economic, patibong lang yan. Later on, isusunod na nila ang political amendments. Duda yan ng karamihan Kaya ito namang Pulse Asia, being an independent research group, wala akong nakikitang masama na itinanong na nila tungkol sa political amendments. So, dalawa, economic amendments and political amendments. So, what's wrong with that? Bakit nyo, mga kagalang-galang na Congress men and women, bakit nyo diktahan itong independent research group? So, punta tayo sa economic amendments na mga tanong. Yung economic amendments, tungkol ito sa foreign ownership. Number 1, payag pa kayo na ang mga schools and universities pwedeng angkinin o pagmay-ari ng foreign investors, schools and universities. 68% nagsabi hindi, Pinoy lang. Next, foreign ownership sa mass media and advertising. 71% nagsabi hindi pwede. Next, residential and industrial lands. Payag ba kayo na foreign ownership, residential and industrial lands? 81% nagsabi hindi. Next, exploitation of natural resources. Payag ba kayo na mga dayuhan mag-exploit sa mga natural resources? Nako, ang taas, 86% hindi. Ano pa? Communications companies. Payag ba kayo? Mga cellphone, internet companies, mga dayuhan ang magme-may-ari. Yan, 71% said no. Then, shares of stock sa Philippine Corporation. 78% said na hindi pwedeng pagmamay-ari ng dayuhan. So, makita nyo, majority ayaw ng mga Pinoys na ang mga dayuhan magmemay-ari sa mga iba't ibang kumpanya na depende sa field of areas. So, yun po. Tinanong tungkol sa economic provisions, restrictions. Then, dinagdag lang nila yung political amendments. Kasi nga, itong si Mr. Larry Gadon, nagpahayag na ng kanyang plano na mag-submit siya ng proposal sa Senado na i-extend na ang term of limits at extend yung term of office ng mga local officials. So, yun ang isang tinanong. Yun. So, extension, term extension of local and national officials. Payag ba kayo? Ang sumagot, 73% hindi kami papayag. Yun. Ano pa yung political amendments na tinanong? Payag ba kayo na mag-change ng form of government from presidential to parliamentary? Kaya ngayon, presidential tayo. Pupunta sa parliamentary, payag ba kayo? Ang sabi, 71% said no. Ano pa? Payag ba kayo na mag-change ang legislature from bicameral ngayon, bicameral, dalawa, House and Senate, from bicameral to unicameral? 74% said no. So to me, balanse ang pagtatanong ng Pulse Asia. At ako, nagpapasalamat ako at ginawa pa nila ito kasi this is a non-commission survey. Sinasabi ni Congresswoman Garin na somebody was behind it. Para bang somebody nagbayad
ng malaking pera para lalabas yung resulta na yon at masira ang effort ng Kamara para sa charter change. Ang announcement ng Pulse Asia is non-commission, walang nagbayad. Sino ba naman ang magbabayad ng malaki? Ang bayad ng mga surveys na ganito, millions. So, sino magbabayad? O wala. Kaya ito, isang malaking dagok ngayon sa liderato ng Kamara, yung overwhelming response ng taong bayan na ayaw nila ng charter change. So ngayon, hihintayin natin ang Senado kailan nila aaksyonan yung resolution of both houses number 6. Pwedeng hindi na aksyonan yan hanggang matapos itong Congress na ito. So goodbye sa mga umaasa na magkaroon ng charter change kasi sa totoo lang hindi naman kailangan yan. Ang most pressing problem ngayon is inflation. Tumataas. 3.8 to 4.0 ang inflation. Mahal na ang bigas, mahal ang bibilin. Yun ang dapat tutukan nyo. Job, generation, yun ang dapat tutukan, hindi ang charter change.